Lahi ng matatapang. Hindi bumagay yung pangalan nyo dun sa performance nyo. Kasi parang pang-gay yung... Ano pang-gay? Ano yung masama sa pang-gay? May problema ka ba sa mga bakla, Tado? Hindi naman. Just read my shirt. Ano nakalagay? Sabi ni Tado, di bali na ang magnakaw kaysa mamakla. Tado, gusto ko lang sabihin sa iyo na maraming bata ang nanonood at nakakabasa ng mensahe mo ngayon. Ang pagnanakaw ay masamang gawa na ikinukulong. Ang mamakla, walang nakukulong sa lalaking pumapato sa bakla. Kaya dapat magmahalan tayo. O, magmahalan tayo. Dapat may respeto tayo sa kasarian, sa kagustuhan ng ibang tao. Lahi ng matatapang. At sa pagiging bakla ay hindi kaduwagan. Ang mga lalaki, hindi lahat ng lalaking straight ay hindi bakla. Tandaan mo yan. Yan. Ang lalaking hindi marunong na tanggapin ang katotohanan ng buhay ay ang totoong bakla. Tandaan mo yan. Ang mga gipit, sabading kumakapit. Buti na lang. Pero ang kipit, kung ganyan ang itsura, walang baklang magpapakapit. Ay, lahi ng matatapang. Buti na lang may props kayo. Maski pa paano nadagdagan yung inyong mga pag-indak. Pero tapon nyo ng maayos yung props nyo ha. Ito score para sa inyo. Thank you, Tado! Pasensya na kayo ha, naging masyado talaga ako emosyonal sa pagkakataong naapektuhan talaga ako sa sinabi ni Tado. Gusto ko lang maging totoo at gusto ko lang itaas hindi lang ang sarili ko kundi lahat ng baklang nabubuhay sa mundo. At pati na rin lahat ng mga magulang na may anak na bakla. Gusto ko lang sabihin sa kanila na walang nakakaya sa pagiging bakla. Okay. Tado. I love you, friend. I don't love you, Tado. I can't love you. I don't love you. Okay. At bukod kay Tado, na gusto kong talagang questionin, gusto ko rin talagang ayokong katigan yung sinabi ni Nanay kanina. Pasensya na po, hindi lang rin po ako sumang-ayon sa paniniwala niyo sa sinabi mo na ang Pilipino ay walang disiplina. Maaari pong may mga Pilipinong walang disiplina, pero hindi ang buong lahing Pilipino ay walang disiplina. Dahil marami po talagang taong walang disiplina, pero hindi lang mga Pilipino, may mga ibang lahi din na walang disiplina. Sa buong mundo po, nagkakaroon ng ganyang mga pangyayari na nasasalaula ang kapaligiran. Hindi lang yan lahat kagustuhan at kagagawa ng Pilipino. Okay. Mapunta tayo dito sa grupong ito. Kundi dahil sa inyo, walang kaguluhan nangyari sa showtime natin. Kundi dahil sa performance nyo, walang pagkakaiba-iba ng opinion at walang nagkakaganito. Sana hindi na kayo nagpunta. Hindi, joke lang. That was a very persuasive performance. Napakaganda ng mensahe. Yun nga lang, ang talagang punto ng programang ito, hindi naman basta mensahe lang. Kailangan maaliw natin ang mga nanonood kasi yun talagang kailangan natin sa panahon ngayon. Maaliw tayo, magkasama-sama tayo sa isang oras na dapat lahat tayo naaliw lang. Okay. Mas gusto ko sana kung yung mga props, kasi hindi lahat nag-rap, di ba? May mga hindi naman nag-rap. Kaya sabi ko, anong ginagawa ng iba, hindi naman nag-rap. Yung isa may hawak lang na payong, sira pa. Di ba? Sila na yung payong, sila naman pala yung payong. Sana pinagawa niyo muna kay Tado. Total, hindi naman siya busy nowadays. Okay. So, sa susunod, kung mananalo kayo, kung sakasakaling mananalo kayo, yung mga nagtatapon ng basura doon na wala masyadong ginagawa, sumayaw kayo habang nagra-rap yung iba para lahat, para collaborative effort, magkaisa-isa tayo, di ba? Tama, Tado? Okay. Hindi ako nakikinig eh. Hindi ka talaga marunong makinig kasi bastos. Share na yung binigay ng score ni Vice. Maraming salamat sa ating mga halos. Ngayon naman, punta tayo sa backstage. Shoot sa Tony! Mula 21 new cases ng HIV kada araw noong 2014, dumoble yan sa 48 new cases kada araw noong 2024. Pero nitong Enero hanggang Abril ng 2025, umabot na sa 56 kada araw ang naitatalang mga bagong kaso ng HIV. Base yan sa pinakahuling tala ng Department of Health. Ang nakakaalarma ayon sa DOH, pabata ng pabata ang nagpopositibo sa naturang sakit. May 500% increase daw ng HIV cases sa mga edad 15 hanggang 25. Sa datos natin, tayo na ang pinakamataas na new cases dito sa Western Pacific region. Dahil dyan, pinag-aaralan na ng DOH na ideklarang public health emergency ang HIV. Maganda magkaroon tayo ng public health emergency, national emergency for HIV dahil magtutulong-tulong ang buong lipunan. Sana noon pa, sabi ni Kael Mata, HIV positive at HIV community organizer. Hanggang ngayon daw kasi kulang sa suporta ang maraming local government unit sa mga HIV program. Pag ito ay na-declare as a national emergency, I think mauobliga na yung mga LGUs na
gumawa ng mas komprehensibong programa. Sa datos ng DOH, karamihan sa mga bagong HIV cases ay mga lalaki at sila'y nagka-HIV mula sa pakikipagtalik sa kapwa lalaki. Maaring ito raw ay dahil pinadali ng social media, dating apps at chat rooms ang pakikipag-meet up para sa sex. There is nothing wrong with sexual contact if you do it safely. Kung meron kang protection, barrier protection. Pero sabi ni Mata, hindi mga dating app at chat room ang problema, kundi access ng kabataan sa proteksyon tulad ng condom. Sa buong Pilipinas, I can say is the total numbers of HIV cases among youth ay 33% sa kabuang total. Mga kabataan, if they go to health center, they ask, pwede ba makingi ng condom? Ang sagot sa kanila, saan mo gagamitin? Bakit mo kailangan? Dapat mapadali rin daw ang access sa HIV treatment hubs at testing facilities. Kaya malaking tulong ang QR code na ito na nagbibigay ng directory ng mga HIV treatment hubs at testing facilities sa buong bansa. Maaari ring itanong yan sa inyong health centers. Maliban sa mga pampublikong ospital at health center, meron din mga pribadong ospital at non-government organizations. Giit ni DOH spokesperson Albert Domingo, bukas ang testing kahit sa menor de edad na walang parental consent. Libre ang testing at libre ang antiretroviral na gamot. HIV is not a death sentence. Hinahawig nga namin yan parang high blood is at the end of your life. No, it's not. You just have to take maintenance. PhilHealth even has an HIV package. Pero sabi ng DOH, dapat wag nang paabutin sa gamutan. Maliban sa condom, may mga bagong gamot na tulad ng PrEP o pre-exposure prophylaxis na iniinom para pigilan ng HIV kung nakikipagtalik ng walang proteksyon. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok.